Magandang umaga mga mamshis, mga beshis, ladies in red, ate matanda at saka bata. Dito naman tayo sa divination talk natin. At salamat sa mga unang sa lahat. Salamat sa mga taong naging way na tuloy-tuloy itong talk. Ginamit sila na daan ng Godhead na mai-distribute natin yung kaalaman. Hindi na po tayo limited sa mga babae. Kasama na po yung mga handsome, tall, and dark na mga guys. Kasama na yung mga maiitim. At kahit elementary lang po yung tinapos nyo, okay na okay po. Pasok kayo dito. Hindi naman kailangan matalino. Talaga may mga masters or PhD. Hindi po. Kasi ang lesson po na nakukuha natin, ikinukuha natin sa mga sadhu o mga saintly, mga righteous, mga guru, acharya at mystic mentor. Katulad ni Master Christ. Yung audience niya po, hindi po mga matataas na mga tao at matatalino, kundi yung mga mabababa, mga commoner ang tawag kanila. So last time na pag-usapan natin tungkol kay Joseph. Sinabi ko last time na hindi emotion po. Yung Shurat Shabad or tinatawag nating sweet melody. Sali niyo sa melody. Hindi po yan hindi po yan emotion. Sometimes ang translation ng ng Shabad or love or divine word or holy name, hindi po yan nakabase sa emotion ng tao. Hindi po anthropomorphic ang pagkaintindi natin sa ang knowledge po sa Godhead. Ibig sabihin po sa ano yan, truth po yan, katotohanan. Hindi po yan nagbabago. Hindi na ibig sabihin after 100 years magbago na naman yung idea ng love. Hindi po. Pwedeng baguhin yung definition sa dictionary, pero yung Shabad or sweet melody, sali ng melody, o love, ay hindi po emotion yan, truth po yan. Hindi po yan subject sa time. Kaya po nasabi ko yan dati. Ngayon, pasok tayo sa isang pinaka-importante idea. Ito po ay tungkol sa trust or faith. Or minsan pananampalataya ang tawag ng ibang tao. Kasi ang kwento dito sa Genesis, gumagamit tayo ng Bible dahil kasi kadalasan sa mga audience natin is Christian. Pero pwede tayo mag-quote sa Quran, sa future, sa ibang mga writings sa Vedas. Pero magkatugma po yung mga ideas nila. So, yung faith po, paninimala o pananampalataya. Minsan, ini-interchange yan, pinapalit-palit yung words na faith, belief. Sa science or sa field ng psychology, trust yung ginagamit. Okay, hindi po trust na na yung binibenta sa mga tindahan na. Masarap yun. Tatlo yung flavor niya. Okay. So, meron dyan na transparent, di makita, may fluorescent, at saka may flavoring. So, hindi po yan yung trust. Iba tong trust na to. So, ito ang essence po, yung heart ng teaching sa bagong agreement is trust po. Nakafocus po ito sa sadhu na si Master Christ. Dati, yung focus is si Moses na sadhu. So, ganun po yan. Ngayon, makukuha natin yung pinaka-center ng story ng ng Genesis, hindi po tungkol sa original sin, kundi tungkol kay Abraham po. Yung faith niya, yung belief niya or paniniwala niya sa Godhead.
Kasi yung original na relationship, sa Godhead po yan galing. So, kinokopya natin yung original na relationship at parang mini-mirror natin, parang sinasalamin natin sa pang-araw-araw natin. So, yung relationship ng Godhead sa atin, doon nakapattern yung relationship ng babae at saka lalaki or ng family or ng mga friends. Doon nakapattern sa Godhead. Kaya nga yung love dyan, hindi yon emotion. So, pag nagmahalan yung lalaki at saka babae, hindi po emotion yung basis. Yung basis is yung love, agape, na galing sa Godhead. Ang tawag dyan is, pure love. So, wala pong dyan. Akala ng iba, parang feel mo, yung love. Hindi po feel yung love. Kasi Godhead po yan. Transcendental ang tawag dyan. Ibig sabihin, based sa truth yan. Okay. So ngayon, balik tayo sa kasi para makita natin yung background. So sabi daw nila, nagkasala yung first couple. Now, although masasabi natin ang daming mga kalokohan ngayong panahon kasi malala na yung panahon natin. Pero, ito yung tandaan natin mga mamshi, beshes, ladies in red, ate, matanda, at saka bata, at saka mga handsome, tall, and dark guys. Yung first na sin po, may shortcoming yan dyan, may kakulangan. Nag-umpisang mag-decide yung babae na kaya niyang gawin yung isang bagay. Pwede siyang mag-decide na hindi niya kailangan yung tulong ng lalaki. Kaya nag-project yung energy niya, anima, naging ahas, nagkaroon siya ng conflict sa sarili niya, nagkaroon ng doubt, nagkaroon ng, alam mo ganon, yung parang egotistic na orientation. So ngayon, nag-decide si Eve na gumawa ng isang bagay na walang kaalam-alam yung lalaki. Ganon minsan yung nangyayari. So ngayon, akala ng lalaki din, dahil perfect nga sila Imaginein mo, perfect, nagkamali yung nila, decision. So, hindi kayo maging perfect. Ito yung clue. Hindi maging perfect yung relationship pag isa lang yung mag-decide. Dapat alam nyo ng isa. So, pag may magandang idea yung babae, dapat alam ng lalaki yun. Hindi yung alam lang ng babae, tapos siya lang yung mag-initiate doon. Kasi hindi yan yung design ng Godhead. Kaya nga, hindi sila pwedeng i-separate. Hindi mo pwedeng i-split silang dalawa. Ang banana, split siguro, baka pwedeng i-split. Pero hindi yan. So, ganun yun. So, dahil doon papasok yung idea ng false ego or eros. Erotic love. Sarili niya lang yung iniisip niya. Doon papasok. So ngayon, dahil nagkaroon ng erotic love si Eve, na-infect si Adam. Si Adam din, dahil perfect din siya, ngayon, hindi rin siya nakapag-isip. Ngayon, sumunod siya na hindi siya nag-isip. Dalawa na sila. Damay-damay lang yan. Pero, kahit sa umpisa pa lang, yung babae, subject yan sa lalaki. Kahit sa Old at saka sa New Testament. Dahil ang purpose doon, para i-avoid, i-prevent, at saka i-align yung direksyon ng dalawang tao na nasa relationship. Hindi controlling na tendency yun Hindi addict ka sa control addict ka sa power. Parang pinopossess mo, hindi po ganyan. Mali pong idea yan. Hindi naman yan yung tinuturo. So ngayon, sabi nila, wala na yan kasi matalino na yung tao ngayon. So, low na yung basihan natin.
Ang tao ngayon, mas matalino pa sa Godhead. So, sundin natin yung law. Secondary na lang yung spiritual knowledge. So, ganun katalino yung tao ngayon. So, ngayon, tingnan mo, peaceful yung society natin. Dahil tao na yung sinusunod, hindi na yung Godhead. Hindi ko pinopromote yung dogmatic na pag-iisip. Iba yung dogmatic na pag-iisip. Sarado yun. Parang religious organization. Tayo ka ng bagong religion. Tapos magturo ka ng doktrina. Hindi po yan yung point natin. Ang point natin dito is dapat aligned yung pag-iisip ng babae at saka lalaki. So, sabi niya dyan, nagbasa kayo ng Genesis, subject yung babae sa lalaki. Ibig sabihin, doon siya kukuha ng strength niya sa lalaki. Yun yung ibig sabihin nun. Hindi yung pinoprocess, kinokontrol. Iba yun. So, ano ibig sabihin ng sin? Uulitin ko. Sin, ibig sabihin, isa sa mga meaning ng sin, tatlo yung meaning niya, is hindi tumama sa target. Miss the mark. Yun yung sin. So, paano ni-restore ni Master Christ yun ng mga sadhu or mga righteous, truthful, guru, acharya, mystic mentor, yung approach na yon by sa way ng mga disciple nila. Okay. Ano yung disciple na tinatawag? Di ba tagasunod yung disciple? So, may mali dyan na interpretation minsan sa scripture. Sasaktan mo raw yung bata. Kasi yung discipline, hit yung ibig niyang sabihin, patamaan mo. Akala ng iba, kuha ka ng stick, kuha ka ng sinturon, patamaan mo yung bata. Mali po, yung sin at saka yung discipline, magkasama yan. Dahil sa sin, hindi mo tinamaan yung bullseye. So, kailangan mo ng discipline para tamaan mo. Yung ibig sabihin ng hit the mark. Kasi na-miss mo yung mark. Kaya nga, ang mga disciples ni Jesus Christ, ni Master Christ, yung mga sadhu, hindi niya po sinasaktan yan. May mga ibang practice na minsan, pinapatamaan nila yung mga disciple, pero walang babae po dyan, walang involved. Kaya nga yung mga great masters na saan ang galing yung mga religions natin, mga lalaki po yung mga disciples niya. Oo, wala pong babae dyan na pinapatamaan. Mali po, baluktot po yan. Dahil sa baluktot na training sa bahay, akala nila, ganon din kabaluktot yung teachings ng Godhead. Hindi po baluktot na. Anthropomorphic na idea yan. Ibig sabihin ng discipline at saka disciple, i-guide ka ng sadhu, righteous na tao, guru, acharya, or mystic mentor mo na para tamaan mo yung bullseye. Kaya nga, ang comparison ng mga sadhu dyan, archer. Yung sadhu, tinitrain niya sa archery yung mga disciples niya para tumama sila. Okay. Patamaan nilang bullseye. So, ngayon, naintindihan nyo na yung connection ng sin at saka ng discipline. Hindi po sasaktan. Wala pong sinasaktan yan. Hindi po nangyari na sinaktan ni Master Christ o kung sino mang sadhu yung mga disciples nila. At saka to think of it, si Mary Magdalene po, yung first na disciple, hindi niya po sinaktan yan. Mali po yung pagkakuha natin. So, ibig sabihin, yung husband, yung first disciple niya, yung wife niya, hindi niya po sinasaktan yan. Wala po siyang sinasaktan. Ina-align niya para mapatamaan ng wife yung same target na pinapatamaan ng husband. Ganon yung point yan. No, ngayon, papasok tayo sa idea ng faith, belief, at saka trust. Same din yan lahat. May, developmental na aspect ng isang tao. Mag-uumpisa ka sa trust. Hindi to yung trust na sa pharmacy, sa tinitindahan. Okay. So, yung ibig sabihin nito is, pag may faith yung isang tao, ito yung first petal ng spiritual world, faith. Pag wala kang faith, hindi mo pwedeng i-discard yung faith mo.
Hindi pwedeng ma-develop yung love na wala kang faith. Hindi po pwede yan. May faith ka dapat. Kasi yung faith, yan yung first expression ng love. Kung wala kang faith, wala kang love actually. Hindi yun nakuha ng iba. Kaya nga kung mahal mo si Master Christ, lahat ng sinasabi niya, may faith ka doon. Yung ibang tao, love lang nila si Master Christ yung kung may pangangailangan sila. Excuse me. Love lang sila si Master Christ pag pumapasok sila sa mga sacred places, churches, temple, yun lang yung time na love nila. Pero pag lumabas sila dyan, wala na pong love, wala na pong faith. Ganon yun. So, ano yung faith na to or belief? First, ang kailangan ng faith is conviction. No, ngayon, pag yung isang tao is preso, convict ang tawag sa kanya. Okay. Pag lumabas na siya sa presohan, convicted siya. Ibig sabihin na sure talaga na siya yun. So, ikaw, sure ka sa ginagawa mo. Hindi yung may ginagawa ka tapos nagdadalawang isip ka. Hindi po pwede yung gano'n. Balimbing tawag nila doon. Huwag naman. Pero hindi natin pinapatamaan yung mga balimbing dito. Yung mga nagkukunwari lang na balimbing. Hypocrite ang tawag sa kanila. So ngayon, convince ka sa ginagawa mo. No, ngayon may testimony na tinatawag. Ibig sabihin, may mag-witness, saksi ang tawag doon. Akala ng iba, pag nagsalita ka, saksi ka na. Hindi po. Pag nag-witness ka doon sa court, witness ka, nag-testify ka, yun yung testimony. Hindi po. Mali. So, ang testimony na dyan, ang sinasabi ng ano dyan, ang testimony is yun yung scripture. Testimony yan sila. Yun yung sinulat ng mga taong naka-witness. Hindi yun witnessing sa physical world. Witnessing yun ng spiritual world. Pag nag-testify ka, you testify sa tinatawag na unseen world. Kasi hindi yun observable yung mga tinetestify. Hindi po yun tungkol sa kamunduhan. Hindi po mundo yung tinetestify ng isang believer. Tungkol po ito sa spirit world. Hindi ito nakikita ng basta-basta sino lang. Unless na meron kang surat sa bad or sweet melody, sali nyo sa melody dyan. Nailagay ng sado sa puso mo, sa third eye mo binuksan niya, hindi mo po makikita yung spirit world. Hindi ka makatestify. Akala mo dahil member ka ng organization, andoon ka sa court, witness ka. Hindi po. Misuse po yan ang idea ng witnessing. Ang mga witness po, bigyan ko, ito share ko lang na idea. Katulad ni Stephen, nakita niya yung kingdom ni God. Tanungin mo nga yung mga kakilala mo dyan. Kahit sinamang religious organization, kung nakita nilang kingdom ni God, kung anong itsura, sila yung mga witness ang nakakita direct. Kaya nga sa spiritual practice, may tinatawag tayong direct perception, nakikita natin. Using our third eye, ang power ng third eye dumadaan sa dalawang mata natin. Nakikita natin yung spirit world, yung kingdom. Nakikita natin yung mga angels, nakikita natin kung saan nakaupo yung Godhead or kung anong pinagagawa niya. Nakikita natin, hindi po yung testimony or witnessing na kung ano-ano lang. Yun yung mali na pagkaintindi. So ngayon, ang conviction mo, mataas masyado dahil alam mo, nag-i-exist yan. Parang hininga mo, convince ka. So ito na ngayon. So kung meron kang faith, ang tawag sa iyo is righteous. Okay, mga mamshi, beses, ladies na rin, dati matanda at bata. Kung mayroon kang faith, righteous ang tawag sa iyo. So ibig sabihin ng righteous, right yung ginagawa mo. Okay. So ano yung right? Ang right na sinasabi dito is tungkol ito sa unseen world. Hindi naman ito world ng mundo natin na nakikita ng dalawang physical eyes natin. Unseen world ito. At saka yung pinaka-point ng makikita mo yung unseen world, makikita mo yung Godhead. Makikita mo si Yahweh man ang tawag mo, or si Elohim, or si Krishna, or si Allah. Makikita mo siya. Yun ang tawag sa mga righteous. Hindi sila yung dahil parang tama, palagi nagkumuha sila ng exam tama, palagi yung sagot nila. Hindi po yun yung righteousness
nakikita nila yung presence ng Godhead. Ito yung ibig sabihin ng righteousness. Kaya nga tawag sila sadhu. Yun yung faith na tinatawag. So makikita din natin dyan na in-explain sa Genesis. So ngayon, kung papasok ka sa isang relationship, yung basis ng righteousness ng relationship, hindi po dahil lagi kang tama. Tama ka na lang palagi, lagi ka lang may tama. Okay, hindi po yan. Ibig sabihin, nakikita mo na kung ano yung totoo at saka tama, hindi po yan nakikita ng mata ng tao. Nakikita po yan ng third eye. Kung sarado yung third eye mo, hindi mo makikita. Ano yung makikita mo? Makikita mo yung presence ng mga angels. Makikita mo yung presence ng Godhead. In fact, makikita mo yung presence ng shadow. So, ganun yun. So, ngayon, nung time ni Abraham, which dito tayo sa story ni Abraham, father of faith, tatlong bagay yung binigay sa kanya na promise, which ang tagal niyang ma-learn. Kung matagal si Abraham matuto, mas matagal tayong matuto. Ano yung una? Actually, 5 yung supposed to be yung ibibigay ng Godhead, pero at that time, 3 lang yung capable yung tao. Okay. Ano yung first? Paano mo malalaman na yung seed ng faith, yung butil ng pananampalataya or belief andun sa puso mo? Kasi, assured ka, sigurado na yung promised land ibigay sa'yo. Ano yung promised land? Kingdom ni God. Okay, tama. Kaya nga yung sinabi ni Master Christ, ngayon dadalhin kita sa paradise. Yun yung first na assurance mo na papasok ka sa promised land. Sa Garden of Eden, papasok ka. Kung i-promise ni Master Christ na ipasok ka niya sa Garden of Eden, kaya mong dalhin yung family mo, yung mga mahal mo sa buhay sa Garden of Eden. Promise yan. Yun yung power ng Shabbat or sweet melody. Sali nyo si melody dyan. Yun yung agreement. So, kung yung karelasyon mo, sino man yan, na hindi siya makagaranti sa'yo, wala siyang conviction na kaya kanyang ipasok sa Garden of Eden, mag-isip-isip ka na. Ang labo ng klaseng relationship yung pinasok. Ngayon, ano yung kasunod? Ang kasunod dyan is yung promise na magkaroon ka ng spiritual family. At saka yung last is ma-acquire mo yung eternal life, immortality. Yun yung hinahanap ng mga yun yung philosopher's stone na tinatawag. Yung mga mystics, alam nila yung secret ng immortality. 3 bagay lang yan na promise ng Godhead sa isang tao na pag na-receive mo yung Shurat Shabbat, kaya mo ring i-transfer sa ibang tao na mahal mo sa buhay. First is immortality. Ang next is magkaroon ka ng spiritual family. Ang next is papasok ka sa Garden of Eden. Yun din yung sinasabi sa Quran. Papasok ka. Pero hindi yan na guesswork. Hindi yun na baka pwedeng ka pumasok, baka pwede ring hindi. Hindi po. Guaranteed na yan. Ibig sabihin, assured na. Hindi ka delusional. Iba yung delusional. Yung delusional na yan, walang basihan yan. Kasi kung hindi mo nakikita, wala kang Shurat Shabbat or sweet melody, sali niya si melody. Hindi yan tinanim sa'yo ng sadhu sa puso mo or mga righteous, truthful na tao or guru at charya at saka mystic mentor. Hindi nila tinanim yan sa'yo. Hindi nila binuksan yung third eye mo. Hindi mo nakita yung unseen world. Wala kang conviction dahil hindi mo nga na-witness yung unseen world. Kasi kabaktas nga ang tawag sa mga sadhu. Hindi mo yan na-experience firsthand. Delusional ka nga. Kasi hindi reality sa'yo. Nag-i-imagine ka pa lang.
Sa mga sadhu, reality yan sa kanila. Kaya nga yung example dyan is yung mga 6 Goswamis, reality sa kanila, yung existence ni Krishna at saka ni Radha. Kasi nakikita nila by their, sa kanilang mata mismo. Kaya minsan may warning dyan, huwag mong pagkalat yung chismis na alam mo pala. Nakikita mo pala yung Godhead at saka yung eternal consort niya. Alam mo yung ganon. So, ganon yung pinaka-point. Pero hindi yun naintindihan. So, ngayon, ang test ngayon sa'yo, ganito. Pag beginner ka pa lang. Kaya nga kailangan kang in-nurture ng sadhu or truthful, righteous na tao, guru, acharya, or mystic mentor mo. Kasi hero's journey mo yan. Yung first na journey mo, yung test, katulad ni Abraham, is tungkol sa mga pangangailangan mo. Food yung ginamit dito. Kaya nga, Last Supper, food. So, test mo yung pagkain. Ayan mo yung walang-wala ka. Ha? Parang mapilitan ka mag-fasting. Ganon yun. So, ganon yung mga needs mo. Hindi lang food yan, kundi yung mga needs mo. Parang pinupul ka. Paano na mangyari sa buhay ko? Kung mag-depend ako sa Godhead. Baka magutom ako, maging pulubi ako, diyan ako matulog sa daan. Alam mo yung ganon. Ganon minsan yung mentality natin. Yung pangalawa is tungkol sa family yan. Ibig sabihin, ikaw lang mag-isa, pinabayaan. Kaya nga si Master Christ, nung tinawag niya yung mga disciples niya, come follow me, yun yung naging family niya. Yun yung naging brothers niya. Ang tagal din ng process, binitray pa nga siya. Ganon minsan nangyayari sa mga religious at spiritual center, mga temples, may betrayal na nangyayari dyan. Pero, sooner or later, kasi pag na-plant yung seed ng Surat Shabad or sweet melody, matatanggal din yan yung mga undesirable qualities. So, ngayon, yung last dyan, which actually supposed to be, ito yung pinaka-first, is yung yung tungkol sa self-reliance. Lagi kang or believe ka sa sarili mo kasi independent ka nga eh. Very strong ka. Ang galing-galing mo, yun yung believe ka sa sarili mo, yung hindi mo alam. Isa yun sa mga barrier mo, bakit hindi mo wala kang conviction, hindi ka maka-witness ng spiritual power ng Surat Shabad or sweet melody, silence melody, o ng Godhead. Hindi mo ma-experience yung totoong agape. Kasi masyado kang believe sa sarili mo. Alam mo yung alam yung pinagagawa mo. Ang galing-galing mo, ang tali-talino mo. Hindi po. Dapat may ginagawa ka. Yun yung pinapaniwalaan mo. Hindi po. Hindi po yan yung faith. Wala ka actually para ka actually bata na maliit. Very passive dependent ka. Oo. Alam mo na hindi mo kayang baguhin ang plan ni God. Baka may gawin ka sa mundo, nabilib ka sa sarili mo, achiever ka. Pero hindi mo pwedeng baguhin yung plans ng Godhead. Baka akala mo, pwede mong tulungan si God sa plans niya. Hindi po pwede. Nakaset na yung plans ni God. Baka akala mo, pwede mo siyang konbinsihin na mas magaling yung idea mo o plans mo, future plans mo. Hindi po. Yung future plans ni God para sa'yo, para sa family mo, para sa survival nyo, nakaset na yan. Hindi niya kailangan yung tulong mo. Alam mo yung antindi ng false ego, erotic power ng false ego, na akala mo, pwede mong tulungan si God sa plans niya. Hindi po, katulad ni Joseph po na sinabi ko, hindi mo kayang tulungan si God sa plans niya. Kasi hindi mo nga alam yung twist ng story. Ganon yung hero's journey, hindi mo alam yung twist ng story. Baka akala mong galing mo. Kaya nga, ang hirap nga yung hero's journey. Ang napakahirap po yan. Para sa mga taong believe sa sarili nila, napakahirap yung hero's journey. Hindi mo kayang, gusto mo mag-open heart surgery sa sarili mo, subukan mo lang. Subukan mo muna sa balat mo kung kayang-kaya mo. Okay. So, ganon yan. Hindi yun nakita ng iba. Kasi akala nila yung false ego, ahangkara is very easy na bagay. Hindi po.
Kaya may kasabihan dyan na mamatay mo na yung ego mo bago mo maging witness ka sa power ng God. So, ito ngayon, uulitin natin yung story. Si Adam nakinig kay Eve. Yan yung unang mistake ni Adam. Nakinig siya kay Eve, nag-take action siya agad, hindi siya nag-isip. Si Abram, naging Abraham later on, yun din yung ginawa niya kay Sarai, na naging Sarah. Nakinig siya kay Sarah, o Sarai. So kayo mga handsome, tall, and dark na mga guys yan, mag-isip-isip kayo. The moment na makinig kayo sa babae, hindi ka naman sinabing masama yung mga babae. Ang mga mamshi kayo dyan, hindi ko sinabing masama kayo. Once na makinig po kayo sa ideas ng mga mamshis, beses kayo, sinarito matanda. At mag-slip ka sa idea na akala mo, tamang-tama yung idea, magkakamali kayo katulad ni Adam at saka ni Abraham. Nag-slip ulit kayo. Kaya nga, so Jewish tradition, you're supposed to be yung mga rabbi, may wife yan. Bakit wala walang si Mary Magdalene? Oh, of course, may siya. May scripture na sinulat ni na sinasabi na galing yun sa ideas ni Mary Magdalene, works ni Mary Magdalene. Okay. Pero tingnan nyo puro lalaki yung kausap na dyan minsan. May mga babae minsan, pero wala masyado si Mary. Mary of Magdala. Kasi yun yung mistake nangunguna minsan yung babae. May ideya siya na alam ko to. Kaya nga, kung magbasa kayo ng Quran, may secret na chapter yan dyan sa Quran, which tungkol kay Moses. 3 beses po nagkamali si Moses. Na kung maintindihan mo yung story na yan, maintindihan mo yung story ng Quran. Kasi yun yung pinakamahirap na mag-grasp na part ng Quran. So, ganun yan. So, ibalik ko, nakinig si Abraham kay Sarah. Kaya nagkalitsi-litsi yung buhay niya. Pero dahil may agreement na si Abraham sa Godhead, nababago ng Godhead. Hindi po sa sarili mong pagkukusa o paghihirap or labor, mag-succeed ka po. Kasi yung faith, hindi po yan, or trust, or belief, hindi po yan. Hindi po blind faith yan. Hindi po blind na belief. Belief as yung tama niya talaga na definition. Ganon yan. So ngayon, so tandaan natin na yung mga sinulat ng mga representative ng Godhead. Hindi po yan gawa-gawa. Bukas po yung third eye nila. Kaya nga sa Revelation, bukas po yung third eye ni John. Hindi po yan basta lang ma-interpret ng taong sirado yung third eye niya. Kailangan mo ng blessing ng sadhu na bigyan ka na ng surat sabad or sweet melody kasi dapat i-plant yung sama niya si melody. Itanim, buksan yung third eye mo at saka itanim sa puso mo yung agape, perfect love. Hindi po, kung ikaw ordinary na tao, o kung sino ka man, na wala kang surat sabad, hindi po mag-sprout yung perfect love sa heart mo. Kailangan mo ng guidance or presence ng sadhu. Kaya nga sa kasabihan na, wala na yung Shabbat or rest day. Yung sadhu mismo yung rest day. Kaya nga yun yung sabi ni Master Christ, lumapit ka sa kanya. Bigyan kanya ng rest. Siya yung rest mismo. Restless yung isang tao. Walang peace yung isang tao pag hindi siya guided ng isang sadhu. Ganon lang po yan. So ngayon, ganon kabigat po yung trust. Kaya nga,
kahit sa modern na ano natin, sa field ng psychology, mag-start yun sa trust. Sino yung mag-establish ng trust sa'yo? Sabi nila, yung parents mo. Hindi po. Yung sakitin na tao, hindi po pwedeng magturo din sa'yo ng perfect health. Ang pwede lang magturo sa'yo ng perfect health kung sakitin ka, is yung taong perfect din yung health niya. Kaya nga sado ang tawag sa kanila. Hindi po pwede mag-self-create ang tao. Kasi yung creation po, hindi po yan sa power ng tao. Hindi po under sa ability ng tao yung creation. Yung love, wala ka pong power sa pag-love. First is, dapat ilagay mo na yung love sa puso mo, saka mo maintindihan yung love. Ganun po yan. Hindi po tayo naniniwala sa anthropomorphic na Godhead. Ang pinaniniwalaan po natin is absolute truth. Ang absolute truth is yun ang origin ng love or agape or perfect love. Mag-extend po yan sa atin sa pamaraan ng mga sado. Now, yung mga sado ba may mga kalokohan din? May mga tao nagkukunwari sila ng mga sado sila. Pero yung mga sado, iba po yan. Isinasabuhay po nila yan. Kaya nga minsan hindi rin yan sila maintindihan. Kasi hindi sila friends ng mundo na ito. Hindi po, yung mga sado po, hindi po makamundong tao yan. Iba po yan sila. Yung pananaw nila sa buhay at saka yung mga worldly na tao, yung materialistic, hindi po magkapareho. Kaya nga, friendship with the world is enmity with God. Akala ng iba galit si God. Hindi. Friendship with the world is enmity with love. Friendship with the world is enmity with perfection. Kaya nga hindi ka ma-perfect. Kaya hindi mo ma-experience yung perfect love. Kaya nga hindi mo maintindihan yung word na mercy. Kasi tao yung basis mo. Anthropomorphic. Ganun yan. Sa tao ka nakasenter. Hindi po tayo sa tao nakasenter. Absolute truth po ito. Hindi po ito nababago ng kahit sinong tao. Sabi nila, yung pag-translate ng Bible, gawa-gawa ng tao. Hindi po translation ng Bible yung basis ng Surat Sabad. Hindi po. Binibigay po yan ng sado sa isang tao para mabuksan yung third eye niya, para maintindihan niya yung Shastra. Para maintindihan, magkaroon siya ng perfect eyesight, perfect vision. Ganon yung point yan. Hindi po yan na basta lang na tao lang yan, translation, minsan mali yan. Hindi po. Translation mali, pero po pagbukas yung third eye mo, merong ang seed of faith, Shraddha ang tawag dyan. Saka nalalabas yan. Kasi yung mga petals na yan, hindi yan lalabas pag hindi nabuksan yung first na petal niya. Parang lotus flower yan. Pag nabuksan yung lotus na yan, kahit anong dumi pa, yung ilagay mo dyan, hindi yan madudumihan. Kahit basain mo pa yung lotus, hindi po nababasa yan. Kahit may putik po, hindi po didikit yan dyan. Ganun yung power ng Surat Sabad. Hindi po yan affected. Sa mata ng tao, affected. Dahil hindi naman bukas yung third eye niya. Pero sa mga spiritual practitioners na nakikita nila yung spiritual world, nakikita nila yung presence ng Godhead, hindi po yan affected. Hindi po subject sa standard ng tao yung absolute truth. Ang tao lang po yung subject sa absolute truth. Hindi po pwedeng i-bend ng tao yung Godhead according sa gusto niya. Pwede siyang mag-delusional. Pwede siyang mag-fantasize. Pero hindi po nababago yun. Kung ano yung nakaset ng Godhead, yun po yun. So, ganun din yung principle ng faith. Hindi po yan dependent sa tao. Ganun yung touchstone ng tawag dyan. Philosopher's stone. Yung Surat Sabad. So, dito na lang muna tayo. At I hope so may napulot kayo. Dagdagan na lang natin sa susunod. So, thank you po sa time nyo. Sana sa mabuti lang po tayo. Dagdagan na lang natin yung mga kulang sa susunod. Thank you. Bye-bye.